Ito yung time na umuwi ako dyan sa Pilipinas at nagpunta kami doon sa bukid ng aming mga magulang. Medyo malayo rin ang aming nilakad mula doon sa bahay nila hanggang dito sa bukid. Siguro nasa almost 20 minutes din ang paglalakad namin. Sobrang laki na ng pinagbago nito. Hindi kagaya no ng mga maliliit pa kami at mga bata pa kami. Kapag pumupunta dito sa bukid namin ay talaga naman pong napakahirap. Sadya nga po nakakatuwa dahil ang kalsada ay hanggang dito na sa harapan ng bukid. At mas madali na ang pagpunta lalo na kung meron kang sasakyan. At ito po talaga ang ipinunta namin dito. Mangunguha kami ng mga gabi or laing. Tatandaan ko ito noon, itinanim namin to ni tatay. Nung maliit pa ako noon, siguro mga high school pa lang ako, dito sa area na to kami nagtatanim. So hanggang sa ngayon, napapakinabangan pa rin. Marami pa rin siyang sumisibo lalo na kapag tag-ulan na. Mabilis lumago ang mga gabi rito. Yun, guys, nakakuha na tayo ng laing. Gata natin mamaya. Kumakain ba kayo nito? Let's go! Ito nga, matapos naming makuha, kasama ko ang aking napakagandang may bahay at dinala na namin dito sa ilat or batis. Ilat kasi ang tawag sa amin dito, yung bang maliit lang siya na parang ilog. Kaya doon namin hinugasan. Ayan, medyo malakas pa rin naman ang tubig. Siguro marami na rin ito kapag naluto. Pero ibibilad pa rin naman namin to. Sinamahan ko na rin ng mga laman ng gabi na kung mapapansin nyo ay yung pinakailalim niya, iyan po yung pinakalaman ng gabi. Ito na nga po, pag uwi namin sa bahay, hinimay-himay na po ni Mrs. At habang ako naman, inihahanda ko yung mga panggatong. Marami kasi ako mga naputol na puno doon sa paligid ng bahay namin. Sayang din naman, kaya po ito ating sinisibak. Magagamit pa rin naman po ito natin. Wala din naman po akong ganong ginagawa sa bahay, kaya ito naisipan kong kunin yung mga sanga-sanga ng kahoy na nasa paligid ng bahay namin. Kaya aking ginawang panggatong. Napakarami ko rin pong naipon, siguro mga nasa 5 sako din ito. Malaking tipid na rin po, diba? Kaysa naman sa bibili ka pa ng gasol, sayang din naman, pwede namang magluto sa labas ng bahay. Nagkayod na rin nga pala ako ng nyog at ginataan na ni Mrs. hanggang sa unti-unti na po namin iluluto. Arin na, medyo kumukulo-kulo na po at sinahugan na rin ni Mrs. ng mga tuyong hipon. Ewan ko lang kung okay sa inyo yung ganyan sahog, pero para sa akin po ay napakasarap po niyan. Para sa inyo po ba mga titos and titas, ano po ba ang masarap na sahog dito? Kasi kami po, yan lang ang available na pansahog namin, wala namang kaming karne. Kaya yung tuyong hipon lang po ang ginamit ni Mrs. Dito na nga pala kami nagluto sa labas ng bahay para magamit yung mga kahoy na nakuha natin. So masarap kasi po para sa akin na magluto sa gatong. Iba po kasi yung lasa kapag sa gatong nakahoy mo siya niluluto. Ito na nga po, luto na at sinasandok na ni Mrs. at ating bibigyan ng ating mga kapitbahay. Kung sino mga may gusto dyan, ating hatidan. Mukhang masarap din naman po ang pagkakaluto at ito ating nilagyan ng kaunting sili pero medyo maanghang. Kayo ho ba ay mga nagsikain na? Tara po, kain tayo, saluhan nyo kami.